Magandang araw po sa inyo. Kapayapaan po ang sumainyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay about the last words of Jesus. Ang 7 mga huling mga salita ni Jesus. Napakaganda po niyan. Alam niyo po yung crucifixion was a method of capital punishment in which the victim was tied or nailed to a large wooden beam and left to hang, perhaps for several days until eventual death from exhaustion and asphyxiation. Yan po ang sabi ng crucifixion. Ibig sabihin, yan po yung meaning niya. Ito po ay isang pamamaraan ng capital punishment. Ibig sabihin, pinakamatinding kaparusahan para sa isang kriminal na makikita po natin ipinatong o ibinigay sa Panginoong Jesucristo. It was among the most painful and excruciating form of punishment leading to death ever contrived by men for men. Women were never crucified. Ito po yung isang pinakamasakit na nakaparusahan para sa tao na ibinibigay noon sa mga kriminal at ibinibigay sa mga lalaki, kasi nung panahon yun hindi po ito ipinapataw sa mga babae. At makikita natin ang Panginoon Jesucristo po ay pinatawan nito ng crucifixion o yung pagpapako sa krus, na kung saan po ang taong ganyan ay inuhuli po sila kagaya ng Panginoon Jesucristo at hinahataw o nilalatigo sa likod. Napakasakit po niyan ng paglalatigo sa Panginoon. Ang ginagamit pong latigo dyan ay kagaya po na nakikita niyo ngayon. Yan pong latigo niyan ay mayroong mga leather sa tabi. May mga parang kamay na leather at sa mga dulo nito may mga bakal o pako o bubo. Na itong mga leather naman ay nakatali sa isang kahoy na yung tali naman ay nakatali sa latigo. Ganyan po ang dulo niyan. Matatalas po yan na pag inihataw sa katawan ng Panginoon Jesucristo, ito po ay dumidikit at saka hinihila para madala ang ilang bahagi ng langan. Kaya ito po ay itong sumusugat na matindi sa Panginoon. At makikita natin na siya rin po ay pinutungan ng isang koronang tinik. According to 3 Gospels, a woven crown of thorn was placed on the head of Jesus during the events leading up to crucifixion of Jesus. Napakalalaki po ng tinik na ito. Ganyang kalalaki ang tinik na ipinatong sa ulo ng Panginoon. Kaya po ang ulo niya ay nagdugo. At makikita po natin ang sakit sa katawan. Pinabuhat din sa kanya ang isang malaking puno, yung cross, hanggang doon sa lugar ng Golgotha, doon sa lugar ng mga bungo na kung saan siya ipapako. At pagdating nila doon, sabi doon, Roman crucifixion were designed to cause maximum pain for a prolonged period. Victims' feet and wrists were usually nailed to a wooden cross. Pinapako po yun, no? While they suffered a slow and agonizing death, no? Often taking several days. Ang sabi dito, ipinapako yung paa, pinapako yung kamay doon sa wooden cross. At ang pakong yan ay malaki. Around 9 inches ang laki ng pakong yan. At napakasakit po niyan pag ipinako, sapagkat wala po yung hindi mararamdaman yung talaga yung sakit. Kaya yung katawan ng Panginoon Jesucristo, makita nyo, ay hiwa-hiwa na dahil sa mga latay, hagupit. Tapos papakuan po siya sa kanyang kamay at paa ng napakalaking pako. Wala pong pangpangima yan. Kaya napakasakit po na nangyari sa Panginoon. Ang sabi dyan, nung siya pinapako, siya po'y nasasaktan bilang tao. Kagaya po natin. Bagamat din natin nararamdaman, alam natin kung gaano kasakit ang ipako sa krus, sapagkat alam po natin na isang pako po, kahit maliit na pako po ay masakit na maramdaman natin. Siya po ay ipinako doon sa lugar ng mga bungo. Yan po ang lugar ng mga bungo. At doon sa lugar ng bungo nang ipinako siya, everyone facing such a death will flee to die rather than mount the cross. Mas gugustuhin mo pang mamatay. Bakit? Kesa dito po sa cross, ang pagpatay po sa cross ay dahan-dahang pagpatay. Hintayin maubos yung hininga, kaya
nilalatigo, nilalatayan ka para pag hinang ka, ibiniting ka sa cross, mahihirapan kang huminga sapagkat sugat-sugat yung iyong likod. At makikita po natin nakabitin siya doon. At yan po ay may katunayan, hindi po yung kwento lamang. There was a wise man called Jesus, good person who could work wonders. He attracted many followers, Jews and non-Jews. Yan po ay nasa istorya ng mga Romano. Pilate, at the request of our Jewish leaders, sentenced him to death by crucifixion. Josephus AD 37, about 100 antiquities of the Jews. Sabi nga natin, hindi lang po ang katibayan ay ang history ng Romans. Marami pong mga scholars ang nagsabi na talagang ipinako at namatay ang Panginoon. Meron talagang Jesus na ipinako sa krus. Yan po mga scholar niyan ay Christian scholars, Jewish scholars, and some of them are Judaism. At meron din pong atheists. Makikita natin ito pong si Gerd Ludemann. Sabi niya, Jesus' death as a consequence of crucifixion is indisputable. Kaya talaga merong Jesus na ipinako sa krus. According to Marcus Borg, the most certain fact about the historical Jesus is his execution as a political rebel. Meron talagang Jesus na tinatawag na ipinako sa krus. Si Pinchas Lafide, Jesus' death by crucifixion is historically certain. Sigurado. Mga scholar po yan ng Biblia, ng scholar ng history. At ito si Paula Fredriksen, the single most solid fact about Jesus' life is his death. He was executed by the Roman prefect Pilate on or around Passover in the manner Rome reserved particularly for political insurrectionists, namely crucifixion. So makikita po natin na ito po'y tunay na nangyari, na merong isang Diyos na nagkatawang tao para sa atin. At itong si Jesus Christ, ang magkatawang tao, ay may misyon na bayaran ang ating kasalanan. Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nakasulat po yan sa Roma 3:23, Roma 6:23. Pero ang sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe on Him will not perish but have an everlasting life. Pag ganun na lang pagmamahal ng Diyos sa tao, sa atin, sa iyo at sa akin, na ibinigay niya ang kanyang putong anak upang ang sino man sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala pong kabayaran niyang kasalanan yan. Kailangan po ng isang banal na dugo. Ang banal na dugo po ang magbabayad ng kasalanan, na sa halip na po tayo ang mapako. Ang Diyos po ang nagpapako, nagkatawang tao para mapako sa ating kasalanan, para bayaran ang ating kasalanan. Ganun po kadakila ang Diyos. Ang Diyos po ay pinahirapan, hinagupit, sinaktan, inalipusta, dinuraan, sinipa, sinuntok kung ano-anong ginawa sa Kanya, pinagbintangan ng kung ano-ano, nilagyan ng koronang tinik, pinako sa krus, at pagkatapos ay itinaas siya. Kahit si Bart Ehrman, ang sabi niya, one of the most certain facts of history is that Jesus was crucified on orders of the Roman prefect of Judea, Pontius Pilate. Itong si Bart Ehrman ay sikat na sikat sa mga Muslim kasi ito pinaniniwalaan nila, maraming tamang sinabi itong si Bart Ehrman. Pero sinabi niya dito, one of the most certain facts of history is that Jesus was crucified. Pinako po sa krus. Sa kabila ng maraming ginawa sa Kanya, ito po ang sabi ng Biblia sa Lucas 23:32 and 34. At dinala rin naman na kasama niya ang 2 tampalasan upang patayin. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinako roon siya sa krus at ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yan po ang unang wika o salita ng Panginoong Kristo bago mamatay. Sa kabila ng mga ginawa sa Kanyang pahirap, pasakit, pagdurusa, nabitawan niya pa rin yung salita, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa.
Yan po ay napakadakilang salita ng pag-ibig. Sabi dito, Jesus speak to the Father in the midst of his excruciating suffering. The heart of Jesus was focused on others rather than himself. Here we see the nature of his love, unconditional and divine. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ayan. Ang sabi dyan, hindi alam ng mga nagpako kay Jesus sa krus ang bigat ng kanilang ginawa dahil hindi nila siya kinilala bilang Mesiyas. Ang kawalan nila ng kaalaman sa mga katotohanan ng Diyos ay hindi nangangahulugan na hindi nila kailangan ng kapatawaran. Ang panalangin ni Jesus sa gitna ng pagtuya sa Kanya na Kanyang mga kaaway, ikapahayagan na walang hanggang kahabagan at biyaya ng Diyos. Sa Luke 23:35-43, at nakatayong nanonood ang bayan at tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi nagligtas siya ng mga iba. Iligtas niya ang kanyang sarili kung ito ang Kristo ng Diyos at nilang niya at nililibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya na dinudulutan siya ng suka at sinabi kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At mayroon naman sa itaas niya na isang pamagat, ito'y ang hari ng mga Hudyo. At siya'y inilapos ka ng isa sa mga tampalasan na nabibitin sa sinasabi, hindi ba kayo ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Dapat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gainding kaparusahan at tayo sa katotohanan ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Meron po tatlong pinako sa krus, dalawa po ay masama. Nilalait pa siya ng isa. Pero sabi ng isa, ang sabi ng isa, sinaway siya. Sabi doon, at sa katotohanan ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Okay lang na tayo mapako sa krus sapagkat yun ang nararapat sa atin sapagkat tayo gumawa ng masama. Yun ang ibig sabihin. Sabi niya, datatwat ang taong ito hindi gumawa ng anumang masama. Ang taong ito'y banal. At sinabi ni Jesus, sinabi niya kay Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Nakita niyo po na nampalataya ang taong ito sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Kung mananampalataya po ang tao, tatanggapin ng Panginoon. Maniniwala at mananampalataya sa kanya, siya po ay kakasamahin ng Panginoon sa paraiso. Kaya sabi niya doon, Jesus speak to the criminal on the cross. One of the criminals who was crucified with Christ has recognized who Jesus was and expressed faith in Him as Savior. Here we see God's grace poured out through faith as Jesus assured the dying man of His forgiveness and eternal salvation. Sinigurado ng Panginoon sa kanya ang kapatawaran at ang kaligtasan, eternal salvation. Ay sabi sa kanya ni Jesus Christ, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Napaka-swerte at pinagpala ng taong ito sapagkat sa kabila ng kanyang kasalanan siya iniligtas ng Diyos. Yan. Sa pangusap na ito, binigyang katiyakan ni Jesus ang kriminal na kumilala sa kanya na sa oras ng kanyang kamatayan, kakasamahin niya ito sa langit. Pinagkaloob ito sa kanya dahil sa harap ng kanyang napipintong kamatayan, nagpahayag ang kriminal ng pananampalataya kay Jesus at kinilala niya kung sino siya. Lucas 1:28-32. Na ika-6 na buwan, ngay sinugo ng Diyos ang anghel Gabriel sa isang bayang Galilea. At makikita po natin sa kwentong yan na may isang dalagang mag-aasawa ng isang lalaki. Yan po ay si Maria. At siya po ay isang dalaga, kaya po siya tinawag na Virgin Mary. At sa verse po na 32, siya ay magiging dakila. Ang magiging dakila po yung kanyang anak, tatawaging anak ng kataas-taasan. Kaya tinatawag ito ngayon na Virgin Mary. No? Ang sabi dito sa Mateo 13:54-56. At pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanya tinuruan sila sa kanilang sinagoga, ano pat sila'y nangagtaka, nang nagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga makapangyarihang gawa? Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Si Jesus Christ daw ay anak ng anluwagi. Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina?
at Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi baga silang lahat ay sa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? Dakila po si Jesus. Di nila maintindihan kung saan kumuha ng ganitong kapangyarihan at karunungan. Ang nanay niya raw ay si Maria, pero si Maria hindi nanatiling birhen sapagkat siya po ay nagkaanak. Ito po ay mga tunay na kapatid ni Jesus, si Santiago, Jose, Simon at Judas, at may mga kapatid pa siyang mga babae. Kaya tinatawag po natin siya hindi Virgin Mary, kundi Blessed Mary, sapagkat pinagpala po siya ng Diyos na pinili. At sabi dito sa pangatlong winika ng Panginoon, John 19:26-27, when Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, here is your son," and to the disciple, "Here is your mother." Jesus, looking down from the cross, was still filled with the concern of his son for the earthly needs of his mother. None of his brothers were there to care for her. So he gave this task to the Apostle John. Here we clearly see Christ's humanity. Sabi niya, "Dear woman, here is your son, and here is your mother." So makikita po natin dyan, babae, narito ang iyong anak, at narito ang iyong ina. Nakita niya ang kanyang ina noon sa krus ng Kalbaryo na nakaabang doon. Na makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo malapit sa krus kasama si Apostol Juan, ang alagad na kanyang minamahal. Pinagkatiwala niya ang kanyang ina sa pangalaga nito at buhat ng oras na iyon itinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Sa talatang ito, tiniyak na mahabaging anak na si Jesus na ang kanyang ina sa lupa ay maalagaan ng maayos pagkatapos niyang mamatay. Ganun po kamahal ng Panginoon Kristo ang kanyang ina, na bago siya umalis ay itinagubilin niya po sa minamahal niyang Apostol Juan. Kaya makikita po natin na ganun din po tayo. Pag tayo bumatay, inahabilin po natin yung mga mahal natin sa buhay. Hindi lang po para sa physical na pangalaga, kundi para po sa spiritual na pangangalaga. Sa Pilipos 2:6-9 to 6:8 at sa John 1:1-3 at 14, ang sabi dito, meron po na sinabi dito. Ang sabi dito, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. At nagkatawa tao ang salita. Sa pasimula ay ang salita. Si Jesus Christ po yun. At ang salitang ito'y sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salitang ito'y Diyos. In verse 14 po ng John 1:14, nagkatawang tao ang salita na buhay na salamuha po sa atin. Nakita natin ang kanyang kalwalatian ng bugtong na anak ng Diyos. Yan po yun. Si Jesus Christ po yan. Nakita natin nagkatawang tao po ang Diyos. Pinatutunayan po ito ng isa pang talata, Pilipos 2:6-8, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring nararapat pananay yung pagkapantay niya sa Diyos. Sabi dito sa verse 7, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. At palibasay ng sumpuan sa anyong tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Nagkatawang tao po ang Diyos para bayaran ng ating kasalanan. Ang sabi diyan, bagkus hinubad niya ito, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Hindi po tunay na tao lamang ang Panginoon Kristo. Siya po ay nakitulad sa mga tao. Hindi na po niya kailangan makitulad kung siya'y tao na. Ang sabi diyan, nag-anyong alipin. Hindi niya na kailangan mag-anyong alipin kung siya'y talagang alipin. Pero ang Panginoon Kristo po ay nagpakababa bilang Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nag-anyong alipin, nakitulad sa tao para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Napakadakila po ng Panginoon para bayaran ng ating kasalanan. Kaya sabi diyan sa Roma 5:8, datapot pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa si Kristo ay namatay dahil sa atin. Kahit ang Diyos ay nagkatawang tao para po sa atin, mamatay. Kaya sabi diyan, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Napakasakit po niyan. Ang sabi doon ng Biblia, and about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is, my God, why have you forsaken me?
Napakatindi po. In the darkest hours of suffering, Jesus cried out the opening words of Psalms 22, and although much has been suggested regarding the meaning of this phrase, it was quite apparent the agony Christ felt as he expressed separation from God. Here we see the Father turning away from the Son as Jesus bore the full weight of our sin. Yan po, sinabi sa atin sa Matthew 27:46 na ang maikatlong ng hapon sumigaw ng malakas si Jesus, sinabi, Elo, Elo, lama sa baktayan na nangangahulugan, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ipinahayag dito ni Jesus ang kanyang naramdaman na pabayaan siya ng Ama dahil ipinataw sa kanya ang lahat ng kasalanan ng salibutan, at dahil dito kailangan ng Diyos Ama na lumayo kay Jesus habang pinadurosahan ni Jesus ang bigat ng ating kasalanan. Nadanasan niya ang pagkahiwalay sa Diyos sa unang pagkakataon sa walang hanggan. Ito rin ang katuparan ng hula sa awit 22:1. Na siya bagamat Diyos, naging kasalanan, nagkaroon ng kasalanan, binayaran ng kasalanan. Napakabigat po nito na dapat tayo po ang nagdudusa sa isang kasalanan. Dapat tayo po ang nagbabayad. Dapat tayo namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero si Jesus Christ ay namatay para sa atin. Kaya bagamat mahihiwalay siya sa Ama, masaya po siya. Masakit sa kanya pero masaya siya dahil magagawa niya ang misyon sa Diyos sa pagkagay na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang panlima po, Jesus is thirsty. Jesus knew that everything was now finished, and to fulfill the scripture, he said, I am thirsty. John 19:28. Jesus refused the initial drink of vinegar, gall, and myrrh, offered alleviate his suffering, but here, several hours later, we see Jesus fulfilling the messianic prophecy found in Psalm 69:21. Sabi niya, I am thirsty. John 19:28. Nauuhaw ako. Tinupad dito ni Jesus ang isang hula tungkol sa tagapagligtas sa awit 69:21. Binigyan naman nila ako ng pagkain mapait, at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng binigyan nila ako ng suka na mainom. Nasabi ni Jesus na uuhaw ako. Ito ang nagtulak sa mga sundalong Romano na bigyan siya ng suka na nakaugaling gawin tuwing may pinapako sa krus, at sa gayon itinupad niya ang hula. Natupad po ang hula sa Biblia. No, nauuhaw siya. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, then they shall be satisfied. Nauuhaw ang Panginoon for righteousness. And now He is satisfied. Bakit? Nagawa niya ang kalooban ng Diyos. Ang mission niya dito sa mundong ito. Sabi dito sa 6, pang-anim po, it is finished. He said, it is finished, John 19:30. Jesus knew He was suffering the crucifixion for a purpose. Earlier He had said in John 10:18 of His life, no one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it again. This command I received from my Father. These three words were packed with meaning for what was finished. Here was not only Christ's earthly life, not only His suffering and dying, not only the payment of His sin, payment for sin and the redemption for the world, but the very reason, the purpose He came to earth was finished. His final act of obedience was complete. The scripture had been fulfilled. Natupad na. Sabi niya, it is finished in John 19:30. No? Sumigaw siya, naganap na. Ang huling wika ni Jesus ay nangangahulugan ng tapos na ang kanyang paghihirap at ang buong gawain na ipinagagawa sa kanya ng kanyang Ama. Ang ipangaral ng Ebanghelyo, gumawa ng mga himala at pagkaloob ang kaligtas sa kanyang sariling bayan, sinaktuparan niya ang pagliligtas at kumpletong kinampanan ang utang ng tao sa Diyos at sa kanya na binayaran ng minsan at magpakailanman. Sabi niya, naganap na ang misyong binigay sa kanya ng Diyos. Nabayaran ng kasalanan dahil kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Naganap na yan. Pang-7, Jesus' last word. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When He had said this, He breathed His last. Here Jesus closes with the words of Psalms 31 verse 5, speaking to the Father. We see His complete trust in the Father. Jesus entered death in the same way He lived each day of His life, offering up His life as the perfect sacrifice and placing Himself in God's hand. Sabi niya doon in Luke 23:46, Father, into your hands I commit my spirit.
Sabi niya doon, no? Ibinibigay niya sa Panginoon yung kanyang espiritu. Ipinagkakatiwala niya na sa Panginoon ang kanyang espiritu. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:21, "For our sake He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God." Yang hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sakay ni katwiran ng Diyos. Bakit ganun na lang kasi ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish but have an everlasting life. Kaya na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po nakasulat sa Biblia dahil gano'n na lang ang pag-ibig niya. Binayaran niya ang kasalanan kahit na po napakahirap nito. Kahit na po ito ay mag-cause ng suffering, agony, and death to Him. Okay lang sa Kanya, mabayaran lang ang ating kasalanan at makasama tayo sa langit. Sabi dito, tandaan nyo, hindi po namatay ang Panginoon lang. Sabihin ng mga tao, bakit hindi naman Diyos yan? Bakit siya namatay? Kung Diyos yan, hindi yan mamamatay. Sabi sa John 10:17-18, huwag po natin kalimutan, dahil dito sinisinta ako ng Ama sapagkat binibigay ko ang aking buhay. Sino nagbigay po ng buhay? Siya. Binibigay ko ang aking buhay upang kunin ko muli. Sino po kukuha? Siya rin. Siya na nagbigay, siya pa kukuha. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito? Hindi inaalis ng Diyos sa kanyang buhay. Siya po ang nagbigay. Siya rin ang kumuha. Kundi kusa kong ibinigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Kaya He offered Himself unblemished to God in Hebrew 9:14. Wala pong kasiraan. Ibig sabihin, walang kasalanan. Namatay siyang walang kasalanan at naging pambayad siya sa kasalanan para sa atin. 1 John 5:11-12, at itong patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Sabi sa Galatians 6:14, God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri. Dapat hindi tayo magmapuri. Maliban na sa krus ng ating Panginoon Jesucristo. Ipagmalaki natin ang krus ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Diyan po binayaran ang kasalanan ko, ang kasalanan mo, ang kasalanan ng salibutan. Ang dapat ang tao po ang magbabayad niyan. Ang dapat ang tao ang ipapago sa krus. Pero hindi po sapat yan sapagkat hindi po tayo banal. Kung hindi po nagawa yan, ang lahat ng tao po ay tutungo sa impyerno. Roma 3:23, Roma 6:23, ang lahat ng tao po ay nagkasala at di nakabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kabayaran niyan ay kasalanan ay kamatayan. Hindi lang pisikal na kamatayan, kundi pagkahiwalay sa Panginoon, impyerno. Pero binayaran po ng Panginoon ang ating kasalanan. At yan po ay sinilong niya, naganap na. Tapos na. Natapos ko na ang misyon, naganap na. At pagkatapos na maganap, ibinigay niya na ang Espiritu niya sa Panginoon, itinagubili niya na ang Espiritu niya sa Diyos. Kaya sabi niya, Matthew 20:28, even as the Son of Man came, not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami, sa ikatutubos mo at ikatutubos ko. John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Ang sabi ng Panginoon, ako yung pagkabuhay na muli at buhay. Sino mang naniniwala sa akin, kahit siya may mamatay ay muli mabubuhay. Kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon, nananampalataya sa Kanya, binayaran niya na yung iyong kasalanan. Kung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, binayaran niya ang iyong kasalanan. At sabi niya, kahit mamatay ka pa, muli kang mabubuhay. Christ died for you. Are you willing to live for Him? Yan po isang malaking tanong sa atin.
Pagpalain po kayo ng Panginoon. Dakila po, sana po ay nakita nyo ang tunay na mensahe ng 7 wika ng Panginoon. Yan po ay pag-ibig ng Diyos sa atin, na sa kabila na siya'y Diyos, siya po'y nagkatawang tao para bayaran ang ating kasalanan. Ang kasalanan ko at kasalanan mo sa kabila ng suffering, agony, and death. Napakahirap na sinapit ng Panginoon sa Kristo, napakasakit na sinapit ng Panginoon sa Kristo para lang bayaran ng Panginoon ang ating mga kasalanan upang ikaw at ako ay hindi mapunta doon sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan mo pong tanggapin, kailangan natin tanggapin ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Ama, marami pong salamat, dakila ka, O Diyos. Hiniling po namin, Panginoon, na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Nakita po namin ang kahalagahan ng impitong wika. Panginoon, hiniling po namin na makita ng iba rin ang kahalagahan mo, na binayaran mo ang lahat ng kasalanan. Kami po'y naniniwala na nanampalataya kami kagaya ng magnanakaw na nanampalataya sa iyo. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Baguhin mo po ang aming buhay. Hayaan mo po ang salita mo, ang Biblia, ang aming sundin bilang pamantayan ng aming buhay. At kami po ay sumunod sa iyo, Panginoon. Muli maraming salamat po. At inihiling po namin lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Muli po, inihiling ko po na i-share niyo po. Una, i-like niyo po at i-share at mag-subscribe po dito sa channel na ito para po sa ating at sa ating mga kababayan na makita nila ang kagandahan ng 7 wika ng Panginoon. Makita man nila ang kahalagahan ng ginawa ng Panginoon sa atin at sa kanilang buhay, na binayaran ng Diyos ang ating kasalanan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po.